Welcome back to my channel. And today, bibigyan ko kayo ng 15 tips para makapagtipid. Para yumaman, char. Para lang makapagtipid, pero hindi ito pampayaman, guys. Masyadong mahirap na yung pampayaman. Doon muna tayo sa pagkamatipid, okay? So, unang-una is savings. Pwede kang mag-set ng amount, kunyari 5 pesos isang araw, 20 isang araw. Okay lang yon. Pero kung hindi mo naman masusunod yon, kung hindi consistent, kahit magkano, basta meron kang maitabi. Kasi diba nagkaroon ka ng pera, binigyan ka ng baon. So, ayun na yung chance mo para makapag-ipon. Kaya magtabi ka na dun sa baon mo. Para, sa future, hindi ka manghihingi sa nanay mo, sa tatay mo, project. Project pa talaga. What? Number 2, ask yourself, is it a need or a want? Tuwing bibili ka, wag na wag mong kakalimutan itong tanong na to. Kailangan mo ba talaga o gusto mo lang? Kailangan mo ba talaga o nakyutan ka lang sa packaging? Kailangan mo ba talaga o nauto ka lang ng endorser kasi fan na fan ka ng Katniel? Bez, hindi doon nasusukat yung pagka-fan mo. Ang nasusukat doon yung dami ng ipon mo. Wala ka ng ipon kasi binili mo na yon. Meron din silang sinasabi na kapag may nakita ka tas hindi yun naalis sa isip mo, para sa'yo yun. Talaga ba? Kailangan mo ba talaga yan? O dahil lang sa instinct mo na kailangan ko to, pero hindi naman talaga. Yun ang ating golden question. Yun ang nag-iisang tanong na dapat palagi nating tinatanong sa ating sarili bago tayo bumili ng kahit ano. Number 3, huwag matitempt sa mga sale. Kaya yan nandyan yung mga sale na yan. Kaya yun meron 3-day sale, meron for a limited time only, para magmadali kang bumili. Hanggang sa nag-autang ka na, hanggang sa kung kani-kanino ka na ng hiram ng pera para lang mabili na yun. Wala ka ng ipon, may utang ka pa, bez. Ano na eh. Kung pinag-iipunan nyo talaga yung bagay na yon, tapos nag-sale siya, edi good thing. Bakit kasi pakinggan na pag tinanong ka, bakit mo binili yan? Kasi sale. Bez. Walang mararating yung sagot mo, Bessie, ko. Hindi yan pang Miss Universe. Ano yan? Impulsive buying. Oh! Impulsive buying. So, number 4, kung may gusto kong itry na makeup, may itry na foundation, itry na gitara, itry na electric fan. Kahit ano, kung may gusto kang bilhin, tapos kung meron ka namang mahihiraman, manghiram ka muna para ma-review mo din, para ma-try mo rin. Alam niyo ba? Eto guys, may sabihin ako sa inyo. Dati gumawa ko ng video na first impression ko yung EB na concealer. Hindi sa akin yun, kay Aina yun. Hinarag ko lang kay Aina kasi ayokong bumili kasi hindi ko pinagkakatiwala talaga yung concealer na yun sa mga reviews ng ibang vloggers. So, hinarap ko muna kay Aina and hindi ko nga siya ganun ka nagustuhan. So, win-win. Hindi ako bumili dahil hindi ko siya nagustuhan. Yes. So, number 5, kung kailangan mo talaga yon at may limited budget ka lang, tumingin ka muna sa mga pre-loved items sa ukay-ukay, sa Instagram shop, mga pre-loved item shop, sa carousel. Mag-try ka muna doon bago ka maghanap sa mga branded. Lalo na kapag isang beses mo lang naman gagamitin, lalo na kapag bigla ang event lang, lalo na kapag bigla ang birthday, bigla ang debut, bigla ang lakad, bigla ang Star City, ganon. So, pasensya may kulay yung ganyan ko kasi nag-first impression ako today. Sayang kasi makeup ko kaya nag-feel pa ka isa. So, number 6, sell your pre-love items na hindi nyo naman na talaga ginagamit as inyo nakatenga lang dyan. Kasi pag binenta mo yan, mawawalan ka na ng kalat, magkakapera ka pa, at mabibili pa ng buyer yun in a very low price. Kesa sa mga branded, kesa dyan sa mga mall. So, it's a win-win-win. Tatlo yung advantage niya. Pero ayun, win-win lang yun kasi dalawa kayong tao. So, number 7 is mag-sign in sa mga shopping websites. Kasi madalas dyan, meron silang tinatawag na rebate na kung saan nag-order ka, tapos after 6 months, after 1 year, magkakaroon ka ng rebate, which is babalik yung portion nung binili mo. Siguro 50% rebate after 1 year, ganon. Basta magkakaroon sila ng rebate. At saka meron din silang points na makakatulong para sa next purchase mo, pwede yung mabawas na doon sa babayaran mo. Ayun. Counted din dito yung mga mga reward card. Ayun, yung mga SM Advantage card, yung mga Jollibee, ganon. Mga Happy Plus, ayun. So,
So, number 8, dahil meron ka ng account dun sa shopping website na yun, mag-subscribe ka rin sa newsletters nila. Kasi pag nag-subscribe ka, i-email ka nila tuwing meron silang sale, meron silang mga discount, 2 p.m. to 5 p.m., 90% off, ganon. Ayun, maraming ganon sa mga, shopping websites. So, ayun guys, mag-subscribe kayo sa mga newsletters. Number 9, huwag tumingin sa brand kasi wala yan sa brand, nasa quality yan. Madalas kasi yung pangalan lang ng brand yung binibili mo. Tapos meron pang mas magandang items kesa doon sa mas mura na brand. Ayun guys. Number 10, magdala kayo ng shopping list lalo na kapag sa Divisoria kayo pupunta. Kasi Bel, mawiwin lang ka sa sobrang dami ng items sa Divisoria, sa sobrang mura. Guys, magdala kayo ng shopping list. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Kahit sa grocery, kahit saan man kayo pumunta na medyo marami yung bibilhin nyo para makapag-stick lang kayo doon. Tsaka magdala din kayo ng budget para, makontrol nyo yung sarili nyo. Ayun. So, number 11, kapag meron ka na nung shade na yun, lalo na sa makeup, pag meron ka ng ganong shade ng lipstick, huwag ka nang bumili ng ganong pang shade ng lipstick kahit pa ibang brand yan. Bez, ganon din yung kulay niyan. Diba? Parang brand na naman yung binili mo. Ayun, kung gusto mong bumili ng lipstick doon sa panibagong brand, ibang kulay naman yung kunin mo para maging sulit naman yung igagastos mo, diba? Number 12, manood ng mga hacks or mga how to reuse your Kemerut na mga videos. Kasi halimbawa, gustong-gusto mong bumili ng spoolie na 150 pesos. Pero meron ka namang old mascara dyan na pwede mong linisin yung wand at yun yung gawin mong spoolie. O diba, win-win na naman kasi nakasave ka na ng 150 at nakaharap ka pa ng gamit dyan sa old mascara mo. So, hindi siya nasayang at nakatipid ka pa ng 150. Number 13, ang pinaka moto ko, focus on what you have and not on what you don't. I-maximize mo lahat ng meron ka, lahat ng items na nasa'yo. I-maximize mo yun kasi minsan magugulat ka na kung ano na lang yung use na mabibigay nun sa'yo. Number 14 ay magbasa, mag-research, manood ng mga review videos ng isang product bago ka bumili. Lalong-lalo na sa makeup at saka sa skincare. Kasi medyo alam naman natin na kahit sabihin under 100 pesos lang makeup, gumastos pa rin tayo doon. Kaya doon tayo sa mga products na mura na nga, tapos makukuha talaga natin yung gusto natin. Ayun. Marami na kasi akong products na gustong bilhin na dahil sa mga reviews ay hindi ko binili. At number 15, huling-huli, ay huwag ka masyadong pabida, Bez. Lalo na, kasi huwag ka bumili ng iPhone kung gusto mo lang makalevel sa mga friends mo, kung gusto mo lang magpayabang, uy, meron akong iPhone 9, ganon, kahit wala pang iPhone 9. Ganon. Kasi baka pag nag-aya sila kumain, uy, saan tayo kakain? Gusto nila dyan lang sa Tapsilugan, sa Karinderya, ganon. Tapos ikaw ang gusto mo bonchon, Bez. Max, Kenny Rogers, ganon. Bez, wala kang may ipon dyan. Ayun guys, kasi mawawalan kayo talaga ng ipon doon dahil lang sa ego nyo. Ayun. Pero kung gusto nyo, diba? Wala naman ako magagawa dyan. Ako naman, nag-a-advise lang ako. So, ayun lang guys. Ayun ang aking 15 tipid tips na sana makatulong sa inyo. Ayun guys, kahit ako nagsastruggle din ako dito sa mga tips na ito. Kahit ako hindi ko nasusunod ito lahat. Pero, as much as possible, ang isipin lang natin, is it a need or a want? Okay? Bago tayo bumili, yun lang lagi natin isipin para alam natin worth it yung sinispend nating pera doon. Ayun lang guys, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kalokohan, kagagahan from me. At kung meron pa kayong ibang mga tips, comment na kayo sa comment section sa baba para sharing is caring. Ayun lang guys, thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye-bye!